69 patay sa malaking sunog sa isang hypermarket sa Iraq. 3 naman ang nasawi sa nangyaring airstrike sa Syria. Ating saksihan. Malakas na pagsabog ang bumulabog sa live na pag-uulat ng reporter ng Al Jazeera sa Damascus, Syria. Nasaksihan din ang airstrike habang nag-uulat ang anchor ng TV station sa Syria. Compound ng Army Headquarters sa Damascus ang tinamaan ng airstrike na pinakawalan ng Israel. Tinamaan pati ang isang lugar malapit sa Presidential Palace. Di bababa sa 3 ang patay. Giit ng Israel sa Syria, ginagawa ito para protektahan ang Druze community sa southern Syria, isang ethnic group na mayroong 5 miyembro sa Lebanon at Israel. Ang timog na border ng Syria malapit sa Golan Heights na teritoryong okupado ng Israel. Hindi raw papayag ang Israel na maging pugan-an nila ng terorismo ang southern Syria. Giit naman ng interim president ng Syria, prioridad nilang protektahan ang mga Druze. Ayon sa isang human rights monitor, umabot na sa mahigit 300 ang patay mula nitong linggo sa karahasan sa southern Syria. 69 patay sa malaking sunog sa isang hypermarket sa Iraq. 11 iba pa ang nawawala. Hindi pa malinaw ang sanhi ng sunog. Ayon sa Ministry of Interior ng Iraq, suffocation ang ikinamatay ng karamihan sa mga biktima. Ayon sa lokal na pamahalaan, sinampahan na ng reklamo ang may-ari ng gusali. Nagdeklara rin ng 3 araw ng pagluluksa para sa mga biktima. Sa South Korea, 4 ang patay at mahigit 1,000 ang inilikas dahil sa matinding pag-ulan. Patay ang isang driver matapos mabagsakan ng 10 metrong taas na pader ang minamaneho niyang sasakyan. Isa rin ang natagpo ang patay sa loob ng binahang kotse. Ayon sa Korea Meteorological Administration, record rainfall ang bumagsak sa ilang lugar malapit sa kabisera ng Seoul. Tila ba umikot ang mundo ng mga manonood sa isang automotive fest sa UK? Ang kanilang nasaksihan, ang kauna-unahang sasakyan na minaheho nang nakabaligtad mula sa standstill sa loob ng 3.1 seconds. Ang one-seater hypercar na ito mayroong downforce on-demand fan system. Hindi po gaya ng nakasanayang aerodynamics, ang mga fan nito ay lumilikha ng matinding kapit mula sa standstill. At ayon sa kumpanya, higit sa motorsport, malaking hakbang ito sa pagpapaigting ng kaligtasan sa kalsada. 100 modelo lamang ang nakatakda nilang ilabas sa susunod na taon. At ang isang unit, nagkakahalaga ng mahigit $1.3 million o mahigit 73 million pesos. Overwhelmed pa rin si PBB big winner Mika Salamanca sa kanyang panalo. Ibinahagi rin niya ang kwento sa likod ng kanyang childhood videos na viral ngayon. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Ilang linggo na nang magsara ang bahay ni Kuya pero buhay na buhay pa rin ang memories ng kapuso housemates. Sa MediaCon ngayong araw, ikinuwento nila kung paano binago ng Pinoy Big Brother ang kanilang buhay. Sobra. Guys, kung alam nyo lang guys, kung alam nyo lang talaga, I may not have bagged the big winner title, but I truly feel like a winner. I thought being the first evictee was like a huge embarrassment. Pero nung paglabas ko sa outside world, it was the other way around. As in, I was loved and supported by a lot of people. Si kapuso big winner Mika Salamanca, overwhelmed pa rin sa kanyang win. Sa isang punto, naging emotional din siya dahil dito. Ayoko maging emotional, pero parang ngayon lang po nag-sink in din yung magiging big winner po. Salamat po sa tiwala. All over the feed ang viral childhood videos ni Mika habang kumakanta. Para saan nga ba ang mga video na ito? Ma'am ko po kasi hindi po siya nakakapunta sa lahat ng events po namin sa school. Wala po siya every time. So yung mga pinaperform ko po sa school, binibidyo po ng ate ko or ng mga pinsan ko po para po ipadala sa kanya. Magkakatrabaho naman ulit sina Will Ashley at Dustin Yu. Kung makakasama nila ang siniship sa kanila pareho na si Bianca De Vera. Game naman kaya sila? Alam ko marami nag-aabang yan. Yeah, so
Iti-take natin yung opportunity na yan at let's see kung ano yung mangyayari. But for now, sabihin ko yes. I've worked with Dustin na rin and Bianca. And pareho silang friends ko. And masasabi ko talaga na very, very professional sila. So I'm looking forward talaga na makatrabaho sila ulit. Present sa MediaCon si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Sparkle GMA Artist Center. Matapos magpasaya ni Alden Richards sa London Barrio Fiesta Event 2025, nag-extend muna siya roon for some much needed family time. It's been a while since I had my vacation because last December was a very hard season for us because of my grandfather's passing. Bakas ang glowing smile ng multimedia star sa pagbisita niya sa tourist spots kasama ang kanyang pamilya. From one family to another, vacay mode on din sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado kasama si Baby Dylan. Dubai naman ang kanilang destinasyon. Ang kanilang bunso, enjoy na enjoy sa pamamasyal sa Dubai Aquarium. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.